September 1991. Isang kabaong ang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Japan. Sa loob nito ay ang 22 anyos na si Maricris Sioson, isang masayahing dancer at japayuki na nangangarap lamang na guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Ayon sa opisyal na ulat ng ospital sa Japan, namatay si Marie Chris dahil sa fulminant hepatitis, isang natural na sakit. Pero nang buksan ng pamilya ang kabaong, hindi sakit ang kanilang nakita, kundi isang nakakakilabot na krimen na tila gustong ibaon sa limot. May mga pasa sa muka, saksak sa hita at mga sugat na hindi kayang ipaliwanag ng medikal na ulat mula sa bansang Hapon. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Marie Chris sa likod ng makikinang na ilaw ng Tokyo? Ito ay hindi lang kwento ng kamatayan, kundi kwento ng pagtatakpan. Dahil sa duda ng pamilya, humingi sila ng tulong sa NBI. Dito nagsimula ang banggaan ng dalawang katotohanan. Ayon sa Japanese report, hepatitis. Tinasabing namatay siya dahil sa impeksyon sa atay. Pero base sa autopsy ng NBI, sa pagsusuri ng mga eksperto sa Pilipinas, lumabas ang brutal na katotohanan. Natagpuan ng traumatic head injuries. May mga saksak at hiwa sa kanyang ari at mga sugat na tila gawa ng patalim. Sa huli, base sa factual science evidence, hindi sakit ang pumatay kay Marie Chris. Siya ay pinahirapan, ginahasa at pinatay. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagsisigaw ng isang pangalan at kinatatakutan maging sa Japan, ang Yakuza. Sinasabing biktima si Marie Chris ng human trafficking at brutal na pagmamaltrato ng mga sindikato. Naging pambansang issue ang kaso ni Marie Chris. Nagprotesta ang mga Pilipino sa harap ng Japanese embassy. Ngunit dito rin natin nakita ang hirap ng paghahanap ng hustisya sa ibang bansa. Nanindigan ng gobyerno ng Japan sa kanilang ulat. Sa kabila ng mga ebidensyang ipinakita ng NBI, tila naging bingi ang mga otoridad sa kabilang dagat. Walang sospek na nadakip, walang person of interest na kinasuhan sa Japan. Ang kaso ni Marie Chris ay naging mitya para sa pagbabago ng mga batas sa Pilipinas. Dahil sa kanya, mas naging mahigpit ang gobyerno sa pagpapadala ng mga entertainers sa Japan. Ngunit para sa pamilya si Yoson, ang bawat polisiya ay hindi sapat para punan ang puwang na iniwan ni Marie Chris. Ang hatol, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling unresolved ang kaso ni Marie Chris Yoson sa legal na aspeto sa Japan. Walang nakulong para sa kanyang pagkamatay. Bagamat walang hatol mula sa korte, ang hatol ng publiko ay malinaw. Si Marie Chris ay naging sakripisyo ng isang sistema na mas pinahalagahan ng ugnayang diplomatiko kaysa sa buhay ng isang OFW. Ang kanyang kaso ang nagbukas ng mga mata ng mundo sa madilim na realidad ng sex trafficking na nakatago sa ilalim ng titulo ng pagiging entertainer. Si Marie Chris Yoson ay hindi lamang isang biktima. Siya ang boses ng libu-libong Japayuki na dumaan sa hirap at pang-aabuso. Ang kanyang kwento ay paalala na sa likod ng bawat remittance na ipinapadala sa Pilipinas, may mga kwentong hindi na isusulat at may mga luhang hindi na nakikita. Ngayong 2026, lumipas man ang mahigit 3 dekada, ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng laban para sa dignidad ng mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa. Hustisya ba ang matatawag kung ang may sala ay hindi nakulong? O ang tunay na hustisya ay ang katotohanang hindi natin hinayaang mabaon sa limot ang sinapit ni Marie Chris Sioson?